Let's go on to the Word of God, mga kapatid. Di na ako magpaligoy-ligoy pa. The Bible says, mga kapatid, in the book of Matthew 24, Amen. Matthew 24, if you read that verse 1 pababa, mga kapatid, it's all about the end time. Everybody say end time. Amen. So, pag sinabi mong end time, mga kapatid, doon mo mababasa yung mga signs and mga kumbaga katapusan na ng sanlibutan, mga kapatid. Marami na nagtatanong, ano ba ang mga bagay na iyan. But if you read Matthew 24, bibigyan ka na niya ng idea, amen. And once you read Matthew 24, hindi na maalis sa isip mo, mga kapatid, no? Yung hindi naman takot, but also a question. That's why I'm thankful this month is church ating team. At ayaw umunlad. Ay, ano ba? Ayaw umunlad, no? Ano ba to? Paano ba to? Medyo ayaw tumakbo ang ating PowerPoint. Okay lang. Okay, so habang inaayos po ng ating pong media, salamat po sa inyo. And also, salamat din po sa mga tatay, no? Na nagkaroon po ng gawain ngayon. O si Brother Primo, si Brother Jimmy. Salamat sa inyo, and we have good, wonderful fellowship last Saturday. Amen. Pero sinikap namin yun. Talagang wala pa ang tulog nun straight hanggang gabi, no? Almost 48 hours. Dahil mag-ECQ na, baka hindi kami makagawain. So ngayon, 9:45 pa naman. So I think i-try ko ulit kung gagana na ito, mga kapatid. Yun. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. But parang dumilim na yung PowerPoint natin, no? Padilim na padilim. Anyway, mga kapatid, I don't know what happened. Okay lang, pero dyan naman sa live sa inyo, purihin ang ating Panginoon. Sa lahat po ng mga Bisaya natin, mga kapatid, magsabi kayong dalaygo ng Diyos. At sa lahat ng mga Tagalog, magsabi purihin ang ating Panginoon. Kayo pong lahat, mga kapatid, na nandyan sa live, huwag kayong matulog, mag-response kayo ng Amen. Hallelujah, praise the Lord. At para ganahan din po tayo dito, mga kapatid. Mayroon pong nagmumonitor sa inyo, mga kapatid, no? So, di kasi natin ma-assured, but again, nakikita po natin ang attendance, mga kapatid. Okay? So, akala nyo, nag-relax kayo. Pero pagka hindi nakita pangalan nyo doon talaga, mga kapatid, sa live, during live, hindi yung relive, wala nang ganun. Live, talagang malalaman namin sino yung nanonood, mga kapatid. Doon mo makikita kung sino talagang totoong naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Sa mga ganitong pagsubok. Praise the Lord. Okay, so let's read, mga kapatid. Let's proceed. Amen. At if you read Matthew 24, babalik ka dito sa tanong na ito, babalik ka dito sa idea, no? The church. It's because Matthew 24 is the end of not just of entire mga kapatid, but also the church, no? But again, we will not talk about rapture, but we will talk about the church. Now, in Matthew 16 also, Jesus Christ revealed to Peter on this rock, Bible says, I will build my church, that even the gates of hell shall not prevail against the church. Amen. So, let's read Matthew 24 verse 14. Isang verse lang dahil mahaba. No? Ito tayo dito mag-focus, mga kapatid. Now, if you read verse 1, that is the sign, amen, of the end times. But Matthew 24:14, the Bible says, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole inhabited earth for a testimony to all the nations, and then the end will come. So lahat ng ating pong nasasaksihan, Brother Primo, at lahat po ng ating pong naranasan ngayon, ang sabi ng Matthew 24, introduction pa lamang, panimula pa lamang. Ano ang pinakasinyalis na ng katapusan? When the gospel of the kingdom will be preached into the whole, or the kabuuan, mga kapatid, lahat, amen, sa buong mundo, and then the end will come. When the gospel of the kingdom will be preached in the whole world, and then the end shall come. Now, last verse that we're going to read, mga kapatid, Acts 2,
chapter 2, verse 47. Sinama ko na yung 46, mga kapatid. The Bible says, every day, now let's talk, it's all about church, mga kapatid, no? Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together. Everybody say homes. And ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Now, as I check, mga kapatid, to the history, wala silang katulad sa atin na ngayon na merong Araneta Coliseum, Cuneta, mga kapatid, malalaking big Coliseum talaga. But they have what we call is talagang doon sila nagkaroon po ng debate, nagkaroon sila ng council of what we call that, para ding nagiging ano din nila, meeting place, mga kapatid. In other words, they have also a place na kung saan doon nagkatagpo-tagpo lahat ng tao, mga kapatid. Okay? In other words, parang katumbas na rin niya yung panahon natin ngayon is yung Araneta Coliseum, mall, or ano pa ba. Iba kasi ang mall, when it comes mall, parang more on ano yun, mga kapatid. Eh. Yung talagang, pag sinabi mong gatherings, mga kapatid, doon mo makikita na karamihan ng tao nagtipon-tipon. Now, take note, it's because this time, mga kapatid, ang iglesia ay hindi pa gaano makapag-penetrate when it comes to the Word of God. Because we know the story, amen, nung si Jesus Christ, amen, nung nagkaroon po siya, mga kapatid, hallelujah, ng encounter dito sa earth, nung siya po'y what we call this, pinaratangan, amen, na lumabag sa batas, amen. Ngunit hindi ni isang batas, wala siyang nilabag, mga kapatid. And some of them ay talagang nag-aalanganin magbabahagi ng salita ni Lord. Amen. Now, I would like to give this title, mga kapatid, this morning, with the help of the Lord, amen, Church in the Last Days. Everybody say, Church in the Last Days. Church in the last days. Ang iglesia sa huling kapanahunan. Amen? Praise the Lord. Let's continue, mga kapatid. Let's pray. Father God, we thank you. Bless your word and your people, Lord, and also sa lahat na nanonood online, Panginoon, sawayin niyo po anumang balakid at hadlang sa iyong salita, God. But be it unto us according to your word and according to your knowledge, Panginoon. Give us knowledge and wisdom and understanding, Father. God, we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Let's continue, mga kapatid. Now, as a church of the living God, mga kapatid, we are waiting for the coming of Christ. Everybody say amen. Mababasa natin sa Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid. And the Lord is expecting us, amen, if we are the church of the living God, ini-expect po ng ating Panginoon that we are busy doing His work. Amen. God doesn't want us to be sleeping, mga kapatid, or drinking as a church, or like we are doing nothing, mga kapatid. And more importantly, He does not want us to be bored while we are expecting Him to come. Everybody say amen. Amen. Sa Tagalog, ayaw niyang mainip tayo. Sabihin mo, Brother Jacob, ayaw kong mainip. Yan. Dahil pag nag-iinip si Brother Jacob, talagang nagigitara yan, mga kapatid. Kahit nagde-devotion, nagigitara yan. Nagpipray ka, maririnig mo yung amen. In other words, lahat po tayo mga tao, isa sa mga kahinaan natin, Sister Jen, yung mag-antay. Lalo na kapag usapan ninyo alas 7, tapos mga kapatid, pinag-antay ka ng 1 oras, umabot na lang 2 oras, at hanggang sa 2021, hindi pa rin natatapos yung on the way. Everybody say, praise the Lord. Pero pag-usapan na, mga kapatid, sa pag-aantay ng ating Panginoon, hallelujah, amen, ayaw ng Diyos na mainip tayo, mga kapatid. Dapat tayo ay excited. Amen. Everybody say excited. And tayo mag-expect, mga kapatid, hallelujah, at gumawa. Everybody say, gumawa. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Luke 19 verse 13,
occupy till I come. In other words, Brother Jimmy, hindi tayo niligtas ng Diyos para magiging kawawa lagi o laging wala ka nang, kumbaga, dapat na wala ka nang gawin, antayin mo na lang akong dumating. Ayaw ng Diyos na ganun, mga kapatid, na nag-aantay ka na lang na kumbaga wala ka nang gagawin sa kanyang kaharian. Nanay Sita, ang gusto ng Panginoon, busy ka sa kanya pong gawain, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, occupy till I come. Now, as the Church of Jesus Christ, what are we doing in these last days, mga kapatid? Amen. Tayo ba ay manood na lang at nakaupo at halintulad sa sanlibutan na umiidolo, mga kapatid, sa anumang mga bagay o tao, mga kapatid, and waiting for the trumpet of God to sound? O baga, nag-aantay lang tayo na kung kailan man tutunog ang trumpeta, mga kapatid, at nakaupo ka lang at wala ka nang gagawin. Or I think we should doing, mga kapatid, that we need to do some work. Everybody say work. Pag sinabi mong work, mga kapatid, kailangan mo talagang mayroon kang pinagsisikapan, mayroon kang dahilan para gumising, Brother Jimmy. May purpose ka na kung bakit kailangan mo maligo araw-araw. Para ka rin may work, mga kapatid. Kumbaga, kapag ikaw ay inspired, mga kapatid, you're excited na mag-toothbrush, kahit na wala naman talagang, alam mo, excited ka magpabango, maligo, mga kapatid, you're inspired. Hindi lang sa love life, mga kapatid, but you are inspired, mga kapatid. In other words, hallelujah, kapag tayo po kasi napukaw ang ating pong tinatawag na gana, mga kapatid, nagkakaroon ka ng inspiration at nagkakaroon ka ng lakas para bumangon, mga kapatid. Amen, Nanay Sita? Lalo na kapag nalaman natin na malapit na yung mga outing, talagang na-excite ka na dyan. Amen. Now, same thing with the church, mga kapatid. It's because this is the main event sa lahat ng mga tao at sa lahat, higit sa lahat ng iglesia ng ating Panginoon. This is what we're waiting for. Everybody say we're waiting for. Now, let's continue. Now, there are some things, mga kapatid, that the church need to work out, mga kapatid, amen, in these last days. Amen. Number one is working for Christ. John 9:4, I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. We need to work para po sa ating Panginoon as we are co-laborers for and with Christ, mga kapatid. Hallelujah. Dapat tayong gumawa sa kanyang ubasan habang may araw pa o liwanag pa, mga kapatid. Kapag gabi na, wala na tayong time to work, Brother Jim. Amen. Hallelujah. Maliban na lang kung call center ka, mga kapatid. Hallelujah. Kapag gabi na, madalas ang mga tao wala ng work, na naisita. In other words, pagkagabi, yan po ay oras ng kapahingahan at pagtulog, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus, work while it is day, for the night cometh when no man can work. According to John chapter 9, verse number 4. Now, dapat ang iglesia ng ating Panginoon maging busy, number 1, sa ministry po ng ating dakilang Panginoon. Gusto kong palalahanan ang bawat isa that this is the church of the living God. Amen. This is the ministry of Jesus Christ, mga kapatid, na atin pong pinagpatuloy at atin pong sinundan dahil meron pong Hesukristo na nagligtas at nagbigay ng kanyang buhay upang tayo mabayaran sa atin pong pagkasala. Amen. Na tayo hindi karapat-dapat, but there's God in heaven, amen, who paid the price for us to redeem, amen, to cleanse and to wash. Hallelujah. And we are saved by His blood. Amen. Everybody say praise the Lord. Ano dapat ang working for Christ? Number 1, we must attend Bible studies, mga kapatid. Amen. UTBs, attending to prayer meetings. Hallelujah. Lalo na, mga kapatid, hindi lang attend but also teach Bible studies. Ilang taon na tayo nakikinig ng mga what we call seminars, amen, youth camp, LM, AMD, mga kapatid. Then it's time for us to teach, amen. It's time for us also to preach,
and give to missions and attendance, mga kapatid. At maging involved tayo, hallelujah, higit sa lahat, sa gawain sa iglesia ng ating Panginoon. We are go every time that we are available, every time we have prayer kahit online. We are available every time that we have prayer and fasting, kahit kukunti lamang, mga kapatid, hallelujah. Napakarami, amen, dahilan na tayo po ay gumising at maglingkod sa ating Panginoon kahit na meron pong pandemic. Kapag merong gusto, may paraan. At kapag ayaw, kahit ang Panginoon walang magagawa dyan, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Now, let's continue, mga kapatid. Number 2, amen. Na isa pa sa mga kailangan nating i-work, winning the lost and making disciples. Proverbs 11 verse 30 says, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. The highest wisdom, mga kapatid. Everybody say, the highest wisdom. Before God is winning souls. Hindi yung, kumbaga, ikaw ang pinakamaraming memory verse, mga kapatid. Hallelujah. It's not about, marami kang nakukot na verse, but it is how you live the Word of God. Amen. It is about, amen, applying the words of God in our lives. It's all about winning souls and making disciples, mga kapatid, and having the knowledge, amen, of what the Bible and the Lord taught us, mga kapatid. And being a Bible school, mga kapatid, hallelujah, na tayo po, akala natin sila lang yan may karapatan kasi nag-Bible school. Once we are reading, amen, and we are also hearing, amen, we are considered as a Bible student. Hindi nga lang katulad na mayroong talaga sa Acts, mayroong scholar, mayroong graduation, mga kapatid. But as long as you are, amen, reading, hallelujah, it's an honor for us to read, and it's a privilege for us to carry the words of the Lord Jesus Christ. Now, tandaan natin, mga kapatid, that we have the Great Commission, and it's about what is the Great Commission, mga kapatid? Go and make disciples. Hallelujah. God is not willing that any should perish. Everybody say, praise the Lord. According to 2 Peter 3:9. Kaya di pa siya dumating, Nanay Sita, kasi meron pang hindi na nakakarinig, hindi pa naparatingan ng mensahe ng Panginoon, and He wants to save your loved ones, relatives, friends, classmates, office mates, and He wants to use us, mga kapatid, to get involved in making disciples. Everybody say amen. Amen. Now watch this, mga kapatid. This is the Great Commission, Matthew 28:19, and go and make disciples of all nations. Hallelujah. That is the most, 2 letters lang, mga kapatid, but it is a declaration, amen, an authority na binigay sa atin ng ating Panginoon. Go and make disciples to all the nations. If we are not making disciples, then we are not doing the will of the Father. Everybody say amen. Tama ba, Brother Primo? Kasi nakita ko, mga kapatid, no, yung mga tatay natin talagang nagsusumikap, mga kapatid. Kaya pansinin niyo yung haligi ng bahay. Kunti lang talaga, mabibilang mo lang tong haligi ng itong lugar na to eh. Pero kapag wala tong mga haligi na to, mga kapatid, tinan mo, 1, 2, 3, 4, 8. O dito pa sa gitna, sa ibaba. Pero pag dito lang, mga kapatid, kukunti lang yung haligi, pero kapag wala ni isa dyan, hindi ito tatayo na naisita. Kulang. Kahit sabihin natin, 7 sila, di tatayo, kulang, babagsak, di tatagal, mga kapatid. Amen. Kaya pansin natin sa church, mas marami nanay, mas marami. Hallelujah. Pero yung mga tatay, yung haligi ng tahanan, mga kapatid, importante talaga yan, mga kapatid. Amen. Kaya pansinin natin sa iglesia, hallelujah, kakunti man ang mga tatay, pero they have, meron silang malaki pong, amen, part sa karya ng ating Panginoon. Same thing with us. As we making disciples, mga kapatid, amen, to our family, tayo po ang mga tatay, higit sa lahat, mga kapatid, ang haligi o sandalan, mga kapatid ko, amen, hallelujah. As the youth is the backbone of the church,
At yung nanay naman, mga kapatid, yung taga-yaw-yaw. Ay, taga-joke lang, mga kapatid. Taga-iyak, taga-pray, taga-luto, taga-prepared, everything, mga kapatid, prayer warriors. Amen? They are also the light, amen, ilaw ng tahanan. That's why the Church of the Living God will not work kung hindi po mag-work mag-function tong mga to, mga kapatid. Everybody say amen. That's why we must work while we are waiting for the coming of Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Ayaw ng Diyos na wala na po tayong gagawin and we are just watching and sitting down. Amen. And we are waiting hanggang matapos na lang itong ECQ, mga kapatid. Ang problema, dinahandahan tayo. Extend na naman, mga kapatid. Amen. And next week, expect na natin. Mag-extend na naman yan. Amen. We don't know hanggang kailan, hanggang ma-realize mo, aawit na naman si Jose Marichan, mga kapatid. Amen. Na ma-realize mo, magto 2 years anniversary na pala. Well, I'm not saying na mangyari talaga yun, mga kapatid, but again, the Bible reminds us, hallelujah, that Matthew 24, amen, is the introduction of the coming of Jesus Christ. Signs of the end times sa pagwawakas, pero ang katapusan talaga ng pagbabalik ng ating Diyos, kapag ang kanyang salita ay may pangaral sa lahat po ng mga tao, mga kapatid. When everybody hear the word of God, then the end will come. Everybody say end. That's why we must fulfill. If you want Jesus Christ, mga kapatid, na mabilis bumalik, then we need to fulfill the Great Commission. Everybody say amen. That is the most important job of the church. Everybody say, praise the Lord. Na-divert tayo minsan kasi sa we are focusing. But the main thing, focus of the church, is to fulfill the Great Commission, mga kapatid. Amen? Making disciples. Last, number 3, mga kapatid. Warring with the enemy. Ephesians 6:12. For we wrestle not against flesh and blood, not against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Everybody say amen. Kaya nga sabi ng Bible, una pa lang, mga kapatid, hallelujah, matagal na pong tayong pinaalalahanan ng Diyos, for we are not wrestle, hindi tayo nakikipaggera sa sa laman, mga kapatid, o barila na in-expect natin. But in the last days, church, amen, we are experiencing pandemic na hindi natin nakikita, hindi natin nahahawakan ang kalaban natin, mga kapatid, hallelujah. That's why the Bible says, for we wrestle not against flesh and blood. Hallelujah. Kaya wag po tayong dapat magpaayayahay, amen, or magkumpiyansa, mga kapatid, while we are waiting and serving the Lord. While we are waiting, we must do the work of Jesus Christ, amen, and fulfill the Great Commission and preach and teach the gospel. Hallelujah. Because the Bible says, ayaw ng Panginoon na wala tayong gagawin, mga kapatid. Occupy till I come. Next verse, 2 Corinthians also, mga kapatid. Ang dilim kasi, hindi ko makita. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 10, verse 1 to 4. Mababasa nyo yan dyan, mga kapatid. Diyan nyo na lang basahin kasi hindi ko mabasa dito. Hallelujah. Diyan sa online, malinaw dyan, mga kapatid, that the Bible also declares to us, amen. Paul gave us another clue, mga kapatid. And sabi dito, now I, Paul, myself beseech you that by the meekness, excuse me, hindi to COVID, mga kapatid, meekness and gentleness of Christ. Anong sunod na pagkasabi? Ang hirap basahin. Who in presence? Basahin nyo lang dyan. Hindi ko talaga mabasa, mga kapatid. But also Paul reminds us and preached to us, mga kapatid. He says that, but I beseech you that I may not be bold when I am present, with that confidence wherewith I think to be bold against some, which think of us as we walk according to the flesh.
For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of the strongholds. That's why sa lahat po ng mananampalataya, amen, matagal na pong binigay sa atin ng ating Panginoon, hallelujah, na hindi po tayo nakikipaggera, nakipagbaka sa anumang klaseng gera na akala natin sa isip, mga kapatid, but to the mighty through God, to the pulling down of the strongholds, amen, hallelujah, for we wrestle not, amen, through the flesh and blood, pero tayo po'y nakipaggera sa kalaban na hindi natin nakikita, mga kapatid. That's why gagawin po lahat ng kaaway, mga kapatid, upang ikaw ay may divert, ma-distract, amen. At higit sa lahat, ma-distort po yung iyong pag-iisip, mga kapatid. Amen. He will try to steal your mind, to brainwash your mind, mga kapatid, to the things na nangyayari sa sanlibutan. At nakakalimutan na natin that the Bible already warns us that we are living church in the last days. Amen. Hallelujah. Nandito na po tayo sa introduction, mga kapatid. And we are experiencing one of the signs of the end times. Ako po'y natatakot at nagagalak dahil nasa huling kapanahunan na tayo at excited dahil alam natin na naisita, amen, malapit nang bumalik ang ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Marami ng mga kapatiran at mga anak ng Diyos na kinukuha na ng ating Panginoon. Ako'y nagagalak dahil malapit nang tutunog ang trumpeta. Ngunit tayong lahat na buhay pa, mga kapatid, kailangan natin magsumikap dahil meron po tayong balakid na kailangan mahaharapin at wawasakin, mga kapatid, at hindi mo yan matatalo kung mag-iisa ka lang at kung ikaw walang nag-iisa, mga kapatid. Kaya huwag ka magpapadaya sa iyong sariling kakayanan at sariling pag-iisip na kaya mong harapin lahat ng bagay. Maybe now that you are strong, mga kapatid, but there are times, amen, na manghihina ka. That's why kailangan mo ang iglesia at ang mga mananampalataya at ang mga kapatiran, amen, to pray for you. Hallelujah. Hindi yung pray for me dahil nandito na ako, kundi habang malakas pa tayo, mga kapatid, patuloy tayo magpalakas sa bawat isa, patuloy tayong mag-encourage sa bawat isa, hindi dahil may sakit, hindi dahil may karamdaman, hindi dahil may problema, hanggat meron pa tayong bibig na magsalita at mangaral at mag-encourage, gawin po natin dahil hindi po natin sigurado ang buhay ng bukas, mga kapatid, dahil hindi natin sigurado baka yung katabi mo ay bukas wala na, mga kapatid. That's why kailangan natin patibayin ang ating pong pananampalataya, and we must be awake and alert and alive while we are waiting for the great coming of the Lord Jesus Christ. That's why we are not like kagaya noon ng mga gera na akala natin darating yung mga wars, mga kapatid. Amen. Yes, darating din yan, mga kapatid. But also now we are experiencing, amen, for we wrestle not against flesh and blood, but mighty through God to the pulling down of strongholds. What is the strongholds? Maybe yung strongholds natin, mga kapatid, number one, hallelujah, is our comfort zone. Everybody say, praise the Lord. Akala kasi natin yung strongholds na naisita, yung mga demonyo, na may mga sungay, na mga buntot. Hindi. Sometimes yung strongholds, kapag nanalamin ka, yun. Dahil kapag nanalamin ka, nakikita mo yung pita ng laman mo, ang gusto, yung gusto mo, yung gusto mo, yung gusto ko, yung ako ang makikinabang. Kapag ka parte na ng spiritual life, madalis ka makakatulog, nakakatamad, nakakabagot, nakakaboard. Ayaw mong gumawa, mga kapatid, dahil yung laman, dahil kapag siya lagi natin pinapakain, malakas ang laman, mga kapatid. Pero kapag lagi natin pinapakain ng spiritual life, malakas ang spiritual life, mga kapatid. That's why the Bible also already warns us, amen, and to be specific. It refers also to Satan and his host of demons. Dahil silang lahat ngayon na naisita, sabi ng Bible, we have the adversary, and that is the Satan.
He's like a roaring lion. Amen. Na ginagawa niya lahat para ma-destroy ang Christian life, mga kapatid. Para bang nangyayari, nagkaroon ng beauty contest ang mga demonyo, nanay. Nagkaroon ng beauty pageant ang mga demonyo. Hallelujah. Kumbaga, okay, ang church lumalakas na naman. Mag-conduct tayo ng event, ng magandang event. Magkaroon tayo ng mga two-piece para ma-distract ang mga kalalakihan sa church. Next naman, magkaroon tayo, magpalabas tayo ng mga ganito para ma-destroy yung kaisipan ng mga kababaihan. Amen. Lip tint pa lang, nabaliw na. Amen. How much more kapag naglabas na mga kapatid. Amen. Hallelujah. Biruin mo ba naman sa panahon ngayon, mga kapatid, mga kunting bagay na dapat hindi naman talaga pinapalakit, pinoproblema, lumalaki dahil sa social media. Amen ay? Yung mga noon na hindi mo naman dapat i-magnify dahil sa social media. Malaki ang tulang ng social media at ambag. Now, malaki rin ang kapahamakan pag hindi tayo mag-ingat, mga kapatid. Because the enemy or the Satan, he will try to destroy. Gagawin niya, asaan ba ang playground ng kaaway? Wala doon sa SM. Wala doon sa akala natin yung playground ng kaaway. Nandoon yan sa dito sa isip mo yung playground, mga kapatid. Pag pinayagan mo, amen, pag inalaw mo, amen, yung mga kunting mga sabi-sabi na, okay lang yan, doon na fall si Eva, mga kapatid. Babalaan ko kayo lahat, ha. Yung mga laging sinasabi, ay okay lang yan, kunti lang naman eh. Yung kunting mga panood, kunting mga ganito, kunting tikim, kunting putol ng buhok, kunting mga angat pa ng palda, mga kunti-kunti, mga kapatid. Yung pastor, okay lang yan. Wala naman akong problema, mga kapatid, sa social media if you preach and I don't have to worry about that, mga kapatid. Amen. That's good. Amen. But, we have some what we call na kung paniniwala mo yan, basta wag ka lang makatisod ng iba. Amen. Pero yung tikim-tikim ng konti, mga kapatid, doon mo malaya, hindi mo mamalaya na wala na. Pati ikaw, kumikimbot na rin sa TikTok na. Katagalan, sumasayaw ka na rin ng kadiri. Kaya tignan yung mga lalaki talaga na sumasayaw ng hindi naman sa, I'm not, pertaining to yung kakilala mo na, lalaki, mga kapatid, tapos nagtitiktok, tapos dumasayaw ng mga, Maria Yosef talaga. Parang gusto mo indalangin na makidlatan na, mga kapatid. Amen. Hallelujah. What I mean is, the world will try to, what we call this, distract us, mga kapatid. Amen. At kapag ginaalaw natin yung playground na yan, na mag-rule ang kaaway, dyan na tayo dahan-dahan masira, mga kapatid. Hindi man ang ating comfort zone, but a war zone, because the enemy is wise. Ang devil, invisible siya, mga kapatid, hindi natin siya nakikita, but we must be watchful. Ang sabi ng Bible, 1 Peter 5:8-9. Sabi ng Bible in 1 Peter 5:8-9, hindi ko na mapalabas dyan. Hindi ko naman din natin mababasa, mga kapatid. Hallelujah. Amen. The Bible says, be watchful and be vigilant at all times. At all times. Walang sinabi ng Bible, mga kapatid, na tuwing Sunday lang, maging watchful tayo. Amen. At pagdating ng Lunes, okay na, mag-ayahay ka na. Amen. The Bible is also, amen, to fight the devil. James said, resist the devil and he will flee from you. James 4:7-8. Hindi yung, kumbaga, kapag sinasabi ng kayong kaisipan, mga kapatid, siya na ang masusunod. We must think twice. Is it wise? Amen. Kailangan tayo mag-isip ng pangalawang beses kung ito ba talaga ay tama or kapahamakan, mga kapatid. Hallelujah. That's why, sabi ni James, much better na i-resist mo yung demonyo. Amen. Because the Bible says, and he will flee from you. And against the flesh, we are exhorted, mga kapatid, amen. The Bible also preached to us that we need to crucify our flesh or mortify. Kagaya na sinabi ni Paul, ang sabi ni Paul, we have to die daily. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:31, we need to die in our fleshly desires, mga kapatid. Yung mga dapat nating mga pita ng laman at mga kaisipan, hallelujah. Dahil tayo po ay nasa huling kapanahunan,
At kapag hinayaan natin na maging playground, amen, ang kaaway ating kaisipan, mga kapatid, the devil can easily pull us, mga kapatid, amen, at hatakin tayo doon papunta sa dagatang apoy at kasama tayong mapapahamak, mga kapatid. Instead of we are walking in the likeness, we are walking in the spirit, we are walking into the flesh. Now, against the world, Apostle John commanded us to love not the world. Neither, you see, these three disciples, mga kapatid, warn us, give us, meaning to say, while they are experiencing early church, pag sinabi mong early church, noon pa lang, Brother Primo, Brother Jimmy, naranasan na nila ang nararanasan natin. Amen. Mas malala pa yung naranasan nila. Dahil sa panahon nila, amen, pinapatay sila, mga kapatid, amen, pero nagpatuloy pa rin silang mangaral at mag-preach, amen, at magturo ng salita ng Diyos. At ano ang nangyari? The Bible says, for the word or the gospel, amen, hallelujah, of Christ, the Bible says, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Amen. At marami po tayong naligtas ngayon dahil merong mga apostles and disciples, amen, in spite of pinagbabawalan sila, mga kapatid, amen, napapatayin sila, meron pa rin, nag-eager pa rin sila mangharal at magturo at tayo po ay naligtas. Everybody say, praise the Lord. That's why John declares, advise us also, love not the world, neither the things that are in the world. Amen. If you love the world, the Bible says, the love of the Father is not in you. So while we are waiting of Christ, mga kapatid, let's put on what? The armor of God. Wala na naman ako makita pala. Sorry, nabibigutan naman ako. Nasanay kasi ako. We must put on the armor of God, mga kapatid. And what is that? If we are thinking of a war, kapag ikaw ay nasa war, Brother Jimmy, hindi mo kailangan isipin na magpayahay. Kapag alam mo na sa gera ka, nakasuot ka lagi ng baluti. Meron ka sa ulo, meron ka sa kamay, meron ka sa wag yung gawing literal to, mga kapatid, habang pati pagtulog nyo mamaya sa bahay, maghanap kayo ng baluti. Amen. Malalaman nyo to if you read Romans 8:31-37. Amen. Hallelujah. So while we are waiting for Christ, let's put on the whole armor of God and march to the battlefield and fight our enemies. And if we do that, we are ensured of victory because God is with us. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Si David, mga kapatid, he is the man of war. Kapag siya ay pupunta sa gera, sure na panalo, Brother Primo. Talagang andyan yung baluti, ready, mga kapatid. Amen. At lahat ng mga kanya pong napupuntahan ng gera, mga kapatid, panalo siya. Amen. Pero ano ang nakabagsak kay David, mga kapatid? Nung wala na siya sa gera. That's why the Bible reminds us that church in the last days, we must put on the whole armor of God. Amen. Kahit man out of season or in season, we must put the whole armor of God. Hallelujah. Kahit man sabihin mo, mga kapatid, na may gawain or walang gawain, mas lalo mong katatakutan yung walang gawain. Amen. Kagaya ni David nung walang gera, dahil akala niya doon sa gera mamamatay sa, mga kapatid. Pero mas delikado talaga ang sabi ng Bible, mas katakutan ninyo ang makakapatay ng inyong kaluluwa at ikapapahamak na yung spiritual life, mga kapatid. Amen. Kaya nung nagpahinga si David, nasaan napahamak si David? Hindi sa gera, andoon sa kanyang magandang mansyon. At doon habang nagsumisipol at kumakain ng masarap na pagkain, habang naglalakad, mga kapatid, amen, hallelujah, nakakita ng mansanas. Kaya ayon, doon nahulog ang dakilang hari na si King David. The great defeat or loss of David, it's not on a war, but because of comfort zone. That's why church in the last days, isa sa mga dakila nating ikakahulog ngayon, lalo na sa pandemic, yung pag-aantay natin na wala na tayong gagawin.
Yung pag-aantay natin na kung antayin na lang tayo, kung anong uutusan na lang tayo, mga kapatid, and we're just waiting for no sir, no ma'am. We must put on the whole armor of God. We need to and we must, amen, to guard our salvation, mga kapatid. Hallelujah. Higit sa lahat sa ganito pong panahon, mga kapatid. Kaya lagi nating isipin that we are on the battlefield, because if we are thinking every day that we are in the battlefield, then we are ready to fight. We are ready, amen. We are alert, we are alive, and we are awake, mga kapatid. Hindi ka basta-basta makakatulog, Brother Jimmy, pagka ikaw ay nasa gera. Dahil alam mo sa mindset mo na nasa gera ka, mga kapatid. At anytime, pwedeng sumugod ang kaaway, mga kapatid. Same thing with our Christian life. We must put on the whole armor of God. And what is that? The sword is the word of God. Amen. Ito po ang sword ng ating Panginoon na kailangan natin, mga kapatid, lagi po tayo magbabasa. Higit sa lahat, mga kapatid, amen. Not just the word of God, amen, but we need prayer and guidance, amen, with the help of the Holy Spirit that we need and we must put on the armor of God in these last days. Because nowadays, and the church in the last days, karamihan sa atin, we fall, it's because of comfort zone. Kaya nga, nung nag-lockdown, mga kapatid, look what the effect of lockdown. Ang hirap, mga kapatid. Kahit sa sarili natin, alam natin that we are affected financially, physically, mentally, emotionally. Kaya ang dulo niya, Nay, doon sa Mandaluyong. Mental din ako. I'm just kidding, mga kapatid. But the reality is, it happened. Marami na ngayon na nagpakamatay, depressed, down. Mga kapatid, wala na, di na alam nung gagawin. Amen. It's because we are now experiencing the last days. Na kung tayo po na iglesia ng ating Panginoon, na nag-aantay na lang tayo, mga kapatid, amen, kung ano ang darating at ano ang mangyayari. We must do something while we are waiting, and we need to fulfill the Great Commission. Number 4, mga kapatid, weeping for the lost. Romans 9:1-2. I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Everybody say, continual sorrow in my heart. Why? Dahil si Paul din, mga kapatid, nagkaroon siya ng pagkaroon ng talagang pag-alala, amen, sa mga naliligaw. Now, my question to you is, concerned pa ba tayo, mga kapatid, sa lost? Or are we affected pa rin ba sa mga tao na ngayon? Or we are one of them, mga kapatid? Hallelujah. We are, sometimes, hindi natin na-realize na akala natin, tinalikuran na yata ako ng Panginoon. Yung minsan talaga kapag inalaw natin ang playground, itong magiging playground ng kaaway, mga kapatid, doon papasok ang negativity, doon papasok ang doubt, at doon na papasok ang depression, stress ka na, anxiety, at mag-aalala ka na, mga kapatid, at kung ano na ang iisipin mo, at kapag kung ano-ano na ang iisipin mo, kung ano-ano na rin ang sasabihin mo, kapag kung ano-ano na ang sasabihin mo, kung ano-ano na rin ang a-actionin mo, mga kapatid. Hallelujah. Minsan di mo na alam, mga kapatid, yung tabo nilagay mo na doon sa katabi mo na matulog, amen. Di mo na ma-realize, ay, ano nga pala yung sasabihin ko? Why? Dahil gulong-gulo na yung isip mo, mga kapatid. You don't have the peace of God. Why? Because you are worried. Why? Dahil kulang na tayo. Amen. Hindi na tayo nagsusuot ng armor of God. Amen. Kahit na tayo nasa bahay. That's why we need UTB. We need Bible study church. We need to work at our salvation. Sometimes, you need to lock the door. Amen. Privately, silently. Kahit man hindi nila alam. You are just sick
seeking God in His presence. Amen. Hallelujah. Because the Bible says, if you seek Him privately, amen. Hallelujah. The Lord will bless you also privately. Amen. You don't need to go publicly. You don't need to post on Facebook that you are praying for them. Amen. You don't need to publicity, mga kapatid, na lahat ng ginagawa mo to show up the world. Amen. Hallelujah. What you need to do, amen, if you're really concerned, go to your secret room, find a place, kneel down, and talk to God, and weep for the lost. Amen. Hindi ka ba umiiyak na marami nang namamatay na wala sa Panginoon? Hindi ka ba nababahala na marami nang kinukuha, mga kapatid? Hindi ka ba nagtataka or sadyang pusong bato ka na kahit presensya ng Panginoon, hindi mo na mararanasan? That's why the Bible gives us a warning. Love not the world. That's why in this part, mga kapatid, the church has the lost of the art of intercessory of prayer. Nung nagkaroon ng lockdown, yes, nahirapan tayo, mga kapatid. It's because nasanay tayo sa area na kung saan nagkaroon tayo ng pag-prayer sa church, revival after ganito, ganyan. But the reality is, amen, we must not stick, amen, to that kind of situation na naging idle and focus na tayo sa building or sa platform, mga kapatid, amen. Because wherever you are, kahit saan ka na naisita, kahit so ano man ang kinatatayuan mo, that place will become holy ground. Amen. Hallelujah. Dahil ikaw ang anak ng ating Panginoon, binasbasan, nilinis, at binigyan ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid. In other words, wherever you are will become, amen, the temple at daluyan ng presensya ng ating Diyos, mga kapatid. Amen. During lockdown, we lost the art of intercessory of prayer. That's why we have less genuine conversations, mga kapatid. If we want the Lord to convert sinners, or if you want God to move in your life, don't put finger to others, mga kapatid. Dahil ikaw lang din ang kadahilan dyan. Dahil alam natin kung anong nangyari from the start. Nung nagkasala si Eva at si Adan, walang ibang ginawa kundi magturuan. Instead na magtulungan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ugali ng tao, nung pumasok ang kasalanan, anong kanunahan nilang ginawa? Nung kinurik sila ng Panginoon, ay si ano kasi. Nagkaroon na ng pagkaroon ng pagbabago, mga kapatid. One of the sign, kaya nung ang Panginoon nalungkot, alam niya na kung ano ang nangyari, mga kapatid. Amen. That's why we must not allow that this mind, mga kapatid, maging playground ng kaaway. And we must not allow the works of the flesh and the enemy will rule unto our lives, mga kapatid. We must put on the whole armor of God. Baka nililinlang ka na at nililigaw ng kaaway, mga kapatid. Amen. Instead of we are fighting the enemies, ang ginagawa natin, we join to the enemies. Instead na dapat magtulungan, pero ang ginagawa natin, nagturuan. Siya kasi may kasalanan. Siya kasi ganito, ganyan. Ikaw kasi ganito, ganyan. Ikaw kasi. We are the church of the living God. Amen. Dapat tayo magtulungan sa mga ganitong sitwasyon at sa mga huling kapanahunan. Hindi na oras para mag-imbak ng salapi at mag-ipon para sa iyong sarili at sa iyong kapakanan. Oras na kung ano mang isipin natin sa iba, mga kapatid. We must not, huwag nating alisin, amen, that we need to pray for the lost, weep for the lost, and have concern for the lost. Amen. And we must work together, pray together, weep together. Hallelujah. And also, makikiramay tayo, mga kapatid, hindi yung tayo pa yung magdadahon. Everybody say, praise the Lord. That's why in this pandemic, isa sa mga pinakapangit na adapt natin, naging madamot ng mga tao. For how many years does we serve the Lord? In just single pandemic, nag-iba ang lahat. It's why? Every storm is a test of character and it is a test of our faith. Dalawa lang yan.
Pag may pain, it's either pag may problema at pain, lalago ka lalo sa kapurihan ng Panginoon or magiging mas worst ka lalo, mga kapatid. That's why the Bible already give us an idea and revelation. Di mo na kailangan pang mag-antay ng Lord, revelation, Panginoon. Matagal nang binigay ng Panginoon in Matthew 24. Matagal nang binigay ng Panginoon sa mga verse, mga kapatid. Ang problema lang sa atin, mga kapatid, akala natin, dahil matagal natin naglingkod, di natin binabasa ang Bible, dahil hindi na tayo, sa tagal ng panahon na hindi ka na napalalahanan ng salita ng Diyos, tinalo ka pa ng 2-year-old, mga kapatid. Kita mo sa Bible, sa Facebook, mga kapatid, may mga bata na nagpipreach, amen, nagsasalita ng amen. Even the child or baby, nagtuturo na ng malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag kasi puro tulpo, Netflix, mga kapatid. Panoorin nyo rin yung mga Signs of the End Times o kaya yung si Akda, mga kapatid. Maganda yun. Kahit man hindi natin ka-organization yun, at least yung mga turo niya, mga kapatid, all about end times. Yung YouTube, hindi yung puro Jamil, puro Ibana Alawi, amen. Yung makita na yung halos mga karimari-mari, mga kapatid ko, hallelujah. Panoorin natin yung mga parating na yung mga prophecy, mga kapatid, miracles, healing, dahil sa sobrang lungkot na ng mundo, lalo mo pang pinalungkot. Amen. Kaya kakapanood mo, hala, namatay na si binilang mo na. Namatay. Walang masama, mga kapatid, no, makikiramay tayo, mga kapatid. But again, hallelujah, tayo po'y kung sila ay namatayan, tayo din po ay makikiramay. Iiyak tayo kung sila ay umiiyak, mga kapatid. Amen. Pero tayo sa tahanan, huwag natin panatilihin, mga kapatid, na maging maipiktuhan ang, kumbaga, nanakaw na ang ating pong kapayapaan, mga kapatid. It's because of what happens sa artista ng ganito, nang dahil sa lugaw, pati ikaw, mga kapatid ko, hallelujah, nagkaroon na ng concern, halito, ganito, ganyan, anong mga event na hanggang sa nawala na yung purpose mo sa life. Instead na mag-share ka ng Bible verse, ang na-share mo lugaw. Everybody say, praise the Lord. So while we're waiting, we need and we must do some work. Dahil kapag walang work, Brother Primo, nakakatamad kaya? Pag nasanay kang wala ng work, naku po, hallelujah, hahanapin ang katawan mo. Ang problema naman, mga kapatid, kapag nasanay ka rin magpahinga, naku, mas malaki yung problema na yun. Patay ka maaga. That's why we must renew the art of intercessory of prayer. Kaya, ano mo yung nagligtas, mga kapatid ko, kay Lot, mga kapatid? Dahil merong Abraham na nanalangin. It's because of prayer. Kaya nasa church tayo, let's weep for the souls. Before, amen, instead na dapat tayo, mga kapatid, magpagandahan ng post sa social media, kailangan tayong lumuhod at manalangin at tumawag sa Diyos na may taas. Why? Dahil walang magagawa tayo dyan sa COVID, mga kapatid. Talagang nandyan na yan. Wala nating magagawa, mga kapatid. Talagang marami nang nahawa. Pero alam nyo kung anong may mas dakilang magagawa tayo kapag tayo'y mananalangin, mga kapatid. I know, post and magiging alarm ay magiging kumbaga updated tayo. That's good, mga kapatid. Pero alam nyo kung anong pinakakailangan natin in this last days. Hear me, church, in the last days. Kailangan nating i-renew the art of intercessory prayer. Yung marunong kang umiyak at tumawag sa ating Diyos. Manalangin, mga kapatid. Magsarado ng kwarto. I don't care kung ano mangyari. Amen. Hallelujah. Kung marami nang nahawa, wala na tayong magagawa dyan. Pero meron tayong magagawa dahil alam natin walang imposible sa ating Diyos. Kapag tumawag ka sa ating Panginoon, walang ama sa itaas na hindi ka papakinggan, mga kapatid. The more you pray, the more, amen, the less anxiety, worry, and problems, mga kapatid. Paano ba ipagpipray namin, Pastor John? Paano ka kasi makapag-pray kung katabi mo yung cellphone? Maya-maya yan, magno-notif mo yan, may mag-alert yan, tatawag. Ang gawin mo, ginagawa ko, mga kapatid, yung notification, i-off nyo. Yung notification. Tapos yung number 1, yung internet, i-off nyo. Yung wifi. Hindi yung pinaka-wifi na router, yung sa cellphone nyo na wifi. Tapos, kahit sa CR kayo, mga kapatid, doon kayo.
Gawin nyo mga kapatid, may mga notes and list of prayer kayo everyday. First thing first, syempre, family natin, church, amen, hallelujah, and others, amen. Ano pa mga halimbawa na marami natin pagpipray mga kapatid? Napakarami. Rising global terrorism. Kung gusto nyo talaga ng listahan, bigyan ko kayo mga kapatid. Napakarami. Hallelujah. Hindi lang puro love life ni ganito sa artista, napapanood natin, mga kapatid, hindi ba tayo naging aware that we are the church in the last days, mga kapatid? Updated tayo sa world, pero hindi tayo updated sa word na ngayon. Kumbaga, mas updated tayo sa worldly things, pero sa word ni Lord, outdated na tayo, mga kapatid. Alam ko na kasi yan, memorize ko na yan. Alam ko na yung next na verse dyan. Memorize nga natin. Pero ang tanong, naipamuhay ba natin, mga kapatid? That is the hard part. Paano natin mapamuhay ang Pastor John? We must work together, pray together, amen, weep together, amen, hallelujah. Kung tayo pa nga lang, hindi natin ma-apply, mga kapatid, I don't think so, hallelujah. That's why we need to continue, wag nating alisin, prayer. Everybody say prayer. Napakarami pag-pray natin, mga kapatid, lalo na ngayon mga pastors, ang dami nang nangamatay. At kunti na lang, mga kapatid, ang mga pastors ngayon. Number one, depressed, stress, hallelujah. May iba naman, mga kakilala natin, nangamatay na rin, mga kapatid, amen. And they are already in, umbaga, natutulog pa sila ngayon, mga kapatid. Pagbalik ng Panginoon, mauuna sila. Susunod tayo na yun kung buhay pa tayo. Pag bumalik ang ating Panginoon. Alright? Kapag babalik si Lord, yung mga nangamatay, nasa Kanya, mauuna. Yung mga buhay susunod. Tayong lahat mag-change into glory, into glorified body, mga kapatid. Second to the last, mga kapatid. Watching for the attacks of temptation. Ito ang talagang kailangan nating diinan, mga kapatid. Now, 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. Be sober, everybody say sober. Vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Everybody say, in the world. Kahit pa sabihin mo, hindi naman ako apektado dyan. Remember, we are the body of Jesus Christ. We are the body of Christ, mga kapatid. Amen. Kung mayroong isa na napiktuhan, akala mo walang effect yan sa'yo, meron yan. Dahil yung body natin composed of ecosystem na . May mga system to, lahat. Amen. Kaya nga kapag kinurot ka dito sa paanan, maramdaman mo, isisigaw ng bibigyan. Dahil konektado yan lahat, mga kapatid. Same thing with us. Akala kasi natin, mga kapatid, na yung mga tao na ganyan, especially yung tinitignan natin kaaway, mga kapatid, akala natin that they are the enemy. Matagal ka nang binubulag ng kaaway. Ang kaaway mo, siya, sino ba? Tuturo natin. Kasi baka maturo ko kayo, matisod kayo, mabackslide. Siya, mga kapatid. Yung kaaway mo, yung si Satanas. Yang kaaway mo na nakikita mo, na tao, mga kapatid, hindi mo yan kaaway. Because the reality is, hindi mo siya kaaway. Kaya apektado ka . Bakit? Kasi magkaisa tayo. Kung hindi ka naapektuhan, ano bang pakialam mo? Kung halimbawa may mga tao dyan, hindi ko naman because we have the connection, mga kapatid. That's why, if the temptation will fall into the church, lahat tayo mapiktuhan, mga kapatid. At kapag pumasok na sa iglesia, lahat din tayo, mga kapatid ko. Amen. Dahan-dahan, nalalamunin, dahan-dahan. Amen. Hallelujah. And magkaroon na papasok ng kasalanan, mga kapatid. Papasok na yung mini Christians. Magkaroon na ng panlalamig, lukewarm, careless na in the Christian life. Kaya madami na naging victims, mga kapatid. Many have backslide and are gone back to their sins in old life. Now, since, mga kapatid, na tayo niligtas na ng Panginoon, ang iba bumalik, mas naging worse pa, mga kapatid. Now,
when we are fighting our enemies daily, we must be watchful. Jesus said, watch and, ano sabi na? Watch and pray. To fight the daily enemy, the Bible also says, watch and pray. Kaya nga sabi ng Bible yung, huwag kang mamanalangin ka na walang patid. Hindi yung wala ka na talagang tigil, kundi maging alert ka mga kapatid. You must be watchful and prayer. Now, Samson was tempted, captured, blinded, amen, and was with the Philistines. Demas was tempted by the glittering beauty. Hallelujah. And he backslid, mga kapatid. Bumalik sa sanlibutan si Demas. Hindi lahat ng mga followers of Jesus Christ noon nag-successful, mga kapatid. Same thing with us, church in the last days. Hindi tayo lahat talaga maliligtas, mga kapatid. There are some of us will fall, mga kapatid. Amen. David, while in his comfort zone, amen, nakakita na magandang babae, tempted and fell. Why? Because he was not warning, amen, or fighting, but he was at ease. Ayahay. Wala siya dun sa war. Amen. And he became a victim. Pero when we are in the battlefield, mga kapatid, look what happened to David. Kapag si David nasa battlefield, kaya niyang pumatay ng leon, kaya niyang pumatay ng tigre, kaya niyang pumatay ng bears, kaya niyang pumatay na kahit paanong Goliath dyan, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sabihin mo, David, even the giant Goliath, kaya ni David. Bakit? Kasi alam ni David nasa battlefield siya. Kaya nga sabi ng Bible, for we wrestle not against flesh and blood, but mighty through God to the pulling down of strongholds. The enemy daily is trying to attack us with temptations and diversions and stealing our joy, stealing our happiness and peace, mga kapatid. Ang katotohanan, hindi naman talaga, amen, ang material ng mundo ang nagpapasatisfy sa iyo, kundi ang ating dakilang Panginoon lang. Pero dinudugas ka, dinadaya ka, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes it's because of your talent, it's because of your job, it's because of your what we call this fleshly desires. We fall, mga kapatid. Amen. Because we are not thinking as a man in a war thinking, mga kapatid. But as a soldiers of the cross of Calvary, we must think that we are in the battlefield. While kapag ang church in the last days, tayo nag-iisip na nasa battlefield tayo, kaya nating pumatay ng kaaway. Not literal, mga kapatid. Kaya mong magpalayas ng demonyo. Kaya mong magpagaling ng may karamdaman. Kaya mong manalangin na may sakit, mga kapatid. Hindi ka natatakot, mga kapatid ko, na amen, kung ano ang binabalita. Bagkus ikaw ay nananalangin. While dahil hindi ikaw basta-basta mapiktuhan. Amen. Because you put on the whole armor of God and you have the sword and the word of God that will protect you and will fight for you, mga kapatid. Amen. And all the strongholds na nagpaligid sa iyo ay madaling mawala kasi hindi mo hinahayaan ang isang bagay na nasumisira sa iyo. Bakit? Kasi pinayagan mo. Amen. Ang bagay kung bakit na backslide ka, hindi dahil siya kasi pinayagan mo. Ikaw lang din. Amen. I know na hindi maiwasan natin na matisod tayo sa isa sa mga kapatid. Man, the Lord already overcome that kind of situations that we must think, amen, towards of what our salvation na makapag-keep sa atin, mga kapatid. Hallelujah. So what, kung ano makikita natin na mag-backslide sila, then I will encourage you to come back. So what, kung nanglalamig ka, I will encourage you to come back. Amen. So what, kung ikaw ang gito ganyan, amen, I will still remain praying and serving the Lord kahit wala or lockdown or ECQ or wala man ang church, mga kapatid. I will still worshiping and calling the Lord Jesus Christ. Ano example natin, mga kapatid?
The 5 virgin and the 5 foolish, mga kapatid. 5 wise, 5 foolish. 5 naghahanda at 5 nagpaayahay na nisita. Yung okay lang, ay lockdown na, ang tagal mo wala, no? Okay, antay na lang tayo ng ano. Oh, meron tayong online activities. Sige, mamaya na lang. Tapusin ko muna tong episode na to. Malapit nang naman tong ano eh. Matutulog muna ako. Kaya nga natalo sa takbo, mga kapatid, ang bunny, ang rabbit, dahil natulog. Si Pagong, nagsusumikap, mga kapatid. Ang ang manatili hanggang sa wakas ay maliligtas. That's why the last part, number 6, that we're going to talk about. Number 6, worshiping the Lord. John 4:23 and 24. The Bible says, "But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth." Now my question to you, the church of the last days, are you still worshiping the Father? Or you are worshiping the world? Kaya mahalaga, mga kapatid, yung pagpupuri mo. Bakit? Dahil dalawa lang yan ang papatunguhan. Sa sanlibutan, sa kaaway, or sa ating Panginoon. Amen? Baka dahil kakafocus mo sa mga bagay na hindi naman dapat pukusan, mga kapatid, nahuhulog tayo at napapahamak. Kaya habang nag-aantay tayo sa pagdating ni Christ, let's be worshiping. Go to church, mga kapatid, online. Go to church kahit man wala pang ECQ. Amen. Dahil ang church, alam mo kung sino? Ikaw ang church. Nung sabi ng government, lockdown, walang church. Matalino ang Panginoon, Naisita. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, "Peter, upon this rock, I will build my church, that even the gates of hell will not destroy the church." That's why church in the last days, hindi pa ba tayo natutuwa, mga kapatid, na ang sabi ng Biblia, kung ikaw nagdadalawang isip, halimbawa, wala ng church, wala ng iglesia, wala ng ganyan, remember that the Bible tells us that you are the temple of the living God. In other words, habang ikaw ay nagwo-worship, mga kapatid, sa bahay mo, sa trabaho mo, mga kapatid, kahit saan ka pa, amen. Kapag ikaw ay worshipers, maghahanap ka ng paraan para makapagpuri. Pero kapag ikaw ay complainers, maghahanap ka talaga ng paraan para mag-complain. Kapag ikaw ay prayerful, maghahanap ka talaga ng paraan para makapag-pray. Amen? Dalawa lang yan. Kung ano ang lumalabas sa ating bibig, yun ang madalas nating iniisip. Amen. At nasa puso. Hallelujah. Kaya anong kahalagahan ng worship, mga kapatid? This is the benefits. Listen to me before I close. What is the benefits of worship, mga kapatid? Worship brings a lot of blessings. Kaya ano ang ito mga kapatid? Number 1, cleansing. Lilinisin yung pag-iisip mo na puro karumihan. Ano pagdududa, pagsiselos, mga kapatid. Hallelujah. Pati barangay captain, pinagsilosan mo na. Hallelujah. Pati yung si Mayor Vico Soto, pinagsilosan mo na, mga kapatid. Pati yung mga bagay na hinahawakan niya, nagsisilos ka na rin, mga kapatid. Wala na, abnormal ka na talaga. Cleansing sa mga pagbagay na kung saan nagpapahulog sa ating sa kasalanan, mga kapatid. It will cleanse our mind. It will cleanse our thoughts. It will cleanse our soul, mga kapatid, and our spirit. And if we have that, then we have the peace of God. Number 2, His presence. Kapag nag-worship ka kay Lord, di mawawala ang presensya ng Panginoon. Anong nararamdaman natin pag may presensya ni Lord? Naku,
Parang kahit walang tulog ka, parang feel na feel mo, malakas ka mga kapatid. Dahil kung wala ang presensya ng Panginoon, mapapahamak tayo mga kapatid. Number 3, transformation. Talagang kapag nagwo-worship ka na kay Lord, papasok na dyan yung Word of God. Ikukot mo na yung mga verse, mga kapatid. Amen. You are excited to read the Word of God. You are excited, mga kapatid, na mayroong gawain. Hallelujah. Kapag walang gawain, naghahanap ka na ng gawain, mga kapatid. Amen. Kahit naman wala ng gawain, shutdown, bawal pumunta sa church, andun ka sa bahay mo, mga kapatid, because you are the church of the living God. You are the temple of Jesus Christ. Ikaw ang daluyan ng presensya ng ating Panginoon. And the number 4, blessing, what we call this, benefits, mga kapatid, is healing. Healing, not just our physical, but also to our emotional, healing to our pain, healing to our body, healing to our soul, mga kapatid. Hallelujah. Kung ano-ano ang ating nararamdaman, amen, kahit sa sobrang sa social media, pati ikaw, nilagay mo na yung sarili mo sa Kanya, mga kapatid. Walang masama doon, ano. Pero minsan, kakauwihan natin, drama lang, mga kapatid. Hallelujah. Parang feeling mo, pati ikaw, namatayan na rin, kahit na drama lang, palabas lang, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng healing, kasi pag hindi, matutuliling ka talaga na. Anong next? Miracles. And the last part is solution to your problem. Yan ang pinakamaganda. Why? Ano Pastor Joe, worship solution sa problem? Hindi nga, pag mag-worship ba ako, mababayaran yung utang. Pag mag-worship ba ako, mababayaran yung mga magbibigay dyan 5,000, 6,000. Maglalabas dyan na pag lumabas yung Bombay, lalabas din yung pambayad pag mag-worship ako. Now listen to me, mga kapatid. If you remember King Hezekiah, if you read Isaiah chapter 37, if you read the whole chapter, mga kapatid, man, that is one of the best example that King Hezekiah, when he has a problem, anong ginawa ni Hezekiah, mga kapatid? He went to the temple. Pakita ko sa inyo. Alam ko meron. O yan. He went to the temple. Isaiah 37. And it came to pass, wag natin basahin kasi hindi ko rin mabasa. I-summarize ko na lang, mga kapatid. Ang hindi ko mabasa talaga. And it came to pass, mga kapatid, amen. Ang sabi ng Bible dito sa 37, Isaiah 37, nung nagkaroon ng problema si Isaiah, in short, mga kapatid, na halos hindi niya na masolusyonan. Ano ang solusyon ni Isaiah? He went to the temple and he quoted this verse, mga kapatid. Lahat ng Bible verse, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Now ngayon, paano yan, Pastor Jan? Wala tayong temple, lockdown naman tayo. Now, listen to this. Watch. Let's read Book of 1 Corinthians 6:19-20. Did you know? Do you know? Do you not know? Sabi ng Bible, that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God. You are not your own. You were bought a price. Therefore, honor God with your bodies. Everybody say, praise the Lord. When King Hezekiah went to the temple, anong solusyon nakuha niyang problema na hindi man nasolusyonan yung salapi mo pag ikaw ay magpuri sa ating Panginoon, pag ikaw tumawag sa ating Panginoon. But the moment that you are worshiping the King of Kings and you are calling the Prince of Peace, mga kapatid, that's the time na kailanman hindi mapoprovide ng sanlibutan ang mararanasan mo ng gantimpala, mga kapatid. Dahil sa tuwing kapag ikaw ay tatawag sa ating Diyos, mga kapatid, walang ninuman ang makapagbigay at salapi makatumbas sa masaya mong nararamdaman, sa kapayapaan mong nararamdaman. Alam mo kung ano ang kulang? Hindi salapi, hindi material. Kulang lang tayo sa tawag sa ating pong may kapal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. That's why ang pinakamalaking pagkukulang din natin sa mga church ng huling kapanahunan, kakulangan sa pagtawag sa ating Panginoon, mga kapatid. That's why we have lots of problems, anxieties, fears. It's because we are no longer calling Him, but rather we are inviting the problems. Kukulik problems, kulik. Kaya ang nangyari, mga kapatid, wala. Nalalamig tayo. At kapag tayo nalalamig na, backslide na, mga kapatid, maghahanap na tayo ng
kalayawan sa mundo. At kapag ka ikaw ay correct at mayroon ka nang alam, ay ituturo ko to. That's why we need the mindset and we need to worship God always and to bring the words of God, just like King Hezekiah did in the temple. When he had problems, he called to the Lord. He will praise to the Lord. Let's sing that song, Here I Am to Worship. Amen. Here I am to bow down. As the temple of Jesus Christ. Our body, your body. Yes, you are. We are the temple of the living God. In other words, in the last days, you are the church. Because the church is not a building. The church is not a place. The church is you. Thank you, Jesus. Let me see. Thank you, Jesus. Beauty that made. Beauty that made. Thank you, Jesus. See, here I am. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven. Humbly you came, humbly you came to the earth you've created, all full of sin became. Thank you, Jesus. Come on, let's call on the Lord and worship Him. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I'll never know. Thank you, Jesus. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Thank you, Jesus. Let's sing, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, thank you, Jesus. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to
Tapos na tayong umawit, mga kapatid. By this time, let's call on the name of Jesus. Come on, let's pray and call on Jesus. Come on, let's repent to our sins, Jesus. Oh, forgive us, Jesus. Oh, right now, Father, we come to you, Lord God, asking you to forgive us, to cleanse us. Cleanse our mind, our hearts, our thoughts, oh Lord. Father, speak to us, oh God. Minister to us, oh Lord God. How, so that you can work, oh Lord, with us, Panginoon. Ayaw namin, Panginoon, that kami kikilos sa aming sarili lang. But help us, Panginoon, to work with you, oh Lord God. Hallelujah. Because we are now living in these last days, God, as a church. Help me, Father. Help us, Father God. Hallelujah. To bring ourselves, amen, as we wait on you. Help us to work in your kingdom. Help us to teach and to fulfill, amen, the Great Commission. Help us, Panginoon God, hallelujah, to make disciples. Help us, O Lord Jesus, amen, hallelujah, na magbasa kami ng Bible, O Lord God, because we are, Panginoon, hallelujah, the source of this world, na kami ang ilaw, amen, at nasina ng anang mundong ito, Panginoon God, hallelujah. Help us, O Lord Jesus, amen, hallelujah, to have intercessory prayer, Panginoon God, and also, Lord God, cleanse our minds, our hearts, our thoughts, Father God. Forgive us, Panginoon, in our negligence sa aming mga kababayaan, O God, but be, O Lord God, forgive us and have mercy to us, Panginoon God. But we pray, Panginoon, deliver us in these last days. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Thank you, Jesus. Call upon the name. Shall be saved, shall be saved. Call upon the name. Call upon the name which above every name. And call upon the name of the Lord and be saved. Thank you, Jesus. Oh, call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. And you will be saved, your family, your loved ones, your friends. Amen. Hallelujah. Your son, your daughter, your wife. If you call upon the name of the Lord, shall be saved. Come on, call upon the name. Call upon the name. Come on, call upon the name. Oh, call upon the name. And the Prince of Peace and the Lord of Lords and your Savior. Amen. And Jesus will save you. Hallelujah. Call upon the name. Call upon the name. Upon the name of and be saved. Oh yes, call upon the name. Oh, call upon the name of the Lord and be saved. Yes, Lord, call upon the name. And call upon the name which above every name, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I love this part. And I'll never know how much it costs to see. You'll never know kung gaano kabigat ang iyong kasalanan. Hindi mo nare-realize, hindi mo nalalaman yan, mga kapatid. But the Lord, but God, my King, my Jesus, save us and cleanse us. Woo! How much it costs to see upon the
Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you for your wonderful, oh Lord Jesus, your word. Amen, 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 amen. All glory belongs to you, Lord. All glory belongs to you, Lord. All glory belongs to you, Jesus. Everybody say, thank you, God. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat.